Kabanata 311. Nang hindi na umaasa ang lahat, bumaba silang tatlo mula sa bundok. Iyon ay, biglang nanlaki ang mga mata ni Donalyn at itinuro ang bundok. Napalingon ang lahat at mukhang gulat na gulat. Oh my God, buhay pa sila. Sa kanilang tatlo, naglakad si Lito sa unahan, kasunod sina Rose at Susan. Medyo namutla ang mukha ng dalawang babae, at halatang takot sila. Sumulyap si Rose kay Lance, ngumuso, at iniwas ang mukha. Duwag. Naikuyom ni Lance ang kanyang mga kamao at nag-init ang kanyang mukha, ngunit wala siyang masabi. Susan, paano ka nakatakas? Napakadelikado kanina, at akala naming lahat. May nagtatakang tanong. Nawala ng malay si Susan sa oras na iyon, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Napailing na lang siya. Hindi ko rin alam. Masyado akong kinabahan noong mga oras na iyon. Ako. Aba. Nagtago sa mga bisig ni Kuya Lito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagmulat ko muli ng aking mga mata, wala na ang babaeng multo. Naguguluhan ding tanong ni Rose. Ano? Nagtago ka sa mga bisig niya. Nang marinig ito, halos sumabog sa galit si Lance. Ngumuso siya at sinabing, mukhang hindi umalis mag-isa ang dalawang multo. Hindi niya iyon kredito. Gaya nga ng sabi ko, paanong ang isang duwag ay may kakayahang magligtas ng mga tao. Habang siya ay nagsasalita ng may pagyayabang, humakbang si Lito at itinaas ang kanyang kamay para sampelan siya. Pak! Sa isang malutong na tunog, ang mukha ni Lance ay direktang bumulaga. Walang silbi. Malamig na naglabas ng dalawang salita si Lito. How dare you call me a good for nothing? Alam mo ba ang background ko? I can easily kill you. Tinakpin ni Lance ang kanyang mukha at nagngangalit sa galit. Mukhang gusto niyang patayin si Lito. Talaga. Patayin mo ako. Maghihintay ako. Tila walang pakialam si Lito, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Maghintay ka lang. Alam ni Lance na sa mga tuntunin ng mga kasanayan, tiyak na hindi siya kapantay ni Lito. Hindi siya magiging walang alam para labanan siya ng mag-isa. Magaling, Lito. Paulit-ulit mo na akong pinapahiya. Pagbabayarin kita sa susunod na pagkikita natin. Galit na sabi ni Lance sa kanyang puso. Tapos tumalikod siya at galit na umalis. Pagkatapos ng kapanapanabot na karanasang ito, wala sa mood ang mga estudyante na manatili rito. Handa na silang bumalik sa lungsod sa hapon. Bago umalis, kumatok si Susan sa pintuan ni Lito. Anong meron? Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. Sumimangot si Susan at sinabing may malamig na mukha, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Malakas ang background ng pamilya ni Lance. Kung gusto kanyang guluhin, magdurusa ka. So, tinaas ni Lito ang kanyang kilay at nakitang medyo nakakatawa ito. So, si Susan ay muling nagalit sa kanya. Ang taong ito ba ay talagang hanggal, o naglalaro ba siyang pipi? Kahit na nilinaw na niya, hindi pa rin niya naiintindihan. Kaya, dalawa lang ang pagpipilian mo. Isa ay umalis sa Ningjo, at ang isa ay humingi ng tawad sa kanya at magmakaawa sa kanya na palayain ka. Nang marinig ito, tumawa si Lito ng malakas, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi mainit, ngunit puno ng pang-aalipusta. Bakit sa tingin mo mas malakas siya sa akin? Natatakot ako sa kanya. Tumawa siya. Umiling si Susan at galit na sinabi, Lito, galing ka talaga sa isang maliit na lungsod. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalakas ang kapangyarihan at kabisera. Kahit na magaling ka sa martial arts, kaya niyang magpatawag ng daan-daang tao sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Maaari ka bang maging kaaway ng daan-daang tao? Naisip ni Lito na matatakot siya kung linawin niya ito. Gayunpaman, tumango siya at desididong sinabi, oo, hindi banggitin ang 100 tao, kahit na daan-daang tao ay hindi karapat-dapat na banggitin ako. Mamamatay ka kung hindi ka nagyayabang. Si Susan ay lubos na nadismaya kay Lito. Akala niya matalino itong tao, pero ang yabang nito ay para siyang psycho. Kung hindi lang siya ang nagligtas sa kanya sa bundok, hindi na sana siya mag-abala pang magsalita. Kung hinahanap mo ako para lang sabihin ang mga bagay na ito, maaari kang umalis. Masasabi ko sa iyo nang may malaking responsibilidad na sa mundong ito, ako, si Lito Argel, ay hindi natatakot sa sinuman, anumang kapangyarihan, o kapital. Malamig na sabi ni Lito. Kapangyarihan. Kapital. Anong biro? Ang kanyang lakas ay ang pinakamakapangyarihang kapital sa mundo. Pagkatapos noon, sinara niya ang pinto. Bastos. Galit na galit si Susan kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang magpakita ng awa, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng taong ito. Hindi niya maiwasang kutsain ito sa kanyang puso. Kapag tinapakan ka ni Lance na parang aso, maiintindihan mo ang mga salita ko.
Sa gabi, sa kabundukan. Dalawang figure ang nakatayo sa tabi ng lumang lapida. Pambihira. Nasaan na ang tatlong malisyosong multo na binuhay natin? Naguguluhang tanong ng isang tao. Umiling ang isa pang tao. Siguro lumabas sila para maglakad-lakad. Nabalitaan ko na maraming turista ang pumunta sa baryo sa paanan ng bundok kamakailan. Baka may mga bulag na lumapit sa kanila at sinipsip ng mga multo ang dugo. Hihihi, ang galing. Pwede ring lumakas ang kapangyarihan ng Dharma ng halimaw na espiritu. Siya, oras na. Huwag kang magsalita. Sa oras na ito, unti-unting naging pula ng dugo ang buwan sa kalangitan. Bitek, basag. Isang kakaibang ingay ang nanggaling sa madilim na kabaong sa likod ng lapida. Flop. Sabay na lumuhad ang dalawa at magalang na lumuhad sa harap ng kabaong, nagbubulungan ng kung ano-ano. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kabaong ay nagsimulang umuuga ng marahas, at ang board ng kabaong ay bumukas at sumara ng malakas. May mga nakakatakot na tunog na nagmumula sa loob, na para bang sila ay mula sa malalim na mansion. Lumabas ang makapal na itim na gas mula sa kabaong, at isang itim na kamay ang biglang humawak sa gilid ng kabaong. Mukhang excited ang dalawang nakaluhod at biglang yumuko. Pagbati, Demon King. Haha, ikaw pala ang nagpalaki ng tatlong multo na iyon. Biglang may nagsalita sa likuran nila. Gulat na gulat silang dalawa. Bigla silang napalingon at nakita nila ang isang binata na nakatayo sa di kalayuan. Anak, umalis ka. Hindi ito ang lugar kung saan ka dapat pumunta. Malamig na sabi ng isa sa mga nakamodernong damit. Ngumiti si Lito. Nagkakamali ka. Hindi dito ka dapat pumunta dahil gusto ko ang mga bagay sa kabaong. Mag-isa ka lang. Ngumuso ang lalaki na may panghahamak sa mukha. Nakita niya na si Lito ay napaka-ordinaryo mula ulo hanggang paa. Sa murang edad, imposibleng magkaroon siya ng maraming kakayahan. Dahil may nakita ka na hindi mo dapat nakita, hindi kita hahayaang manatili. Mabangis na sabi ng lalaki. Iniunat niya ang kanyang palad, at nabuo ang isang itim na hangin na parang whirlpool. Tahan na. Bigla naman siyang pinigilan ng kasama niyang naka-skeleton robe at bamulong, medyo kakaiba ang lalaking ito. Ikaw at hindi ko napansin ang pagdating niya. Alamin muna natin ang background niya para hindi magkagulo. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Lito. Young man, ako ang third elder ng Yin Ghost Sect, Richard. Ito ang junior brother ko, ang master ng Yin Ghost Sect. Leonel, I wonder kung saang sekta ka galing. Sinadya niyang idiniin ang kanilang pagkakakilanlan. Lahat sila ay makapangyarihang mga master upang takutin si Lito. Ghost Yin Sect. Ano ito? Sorry, hindi ko pa narinig. Nagkibit balikat si Lito. Ako naman, wala akong sekta o anumang sekta. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Leonel. Senior kuya, narinig mo ba yon? Wala siyang sekta o anumang sekta. Isa lang siyang nobody. Itinuro niya si Lito at sinabing may mali siya, anak, matapang ka. How dare you pumunta dito sa hating gabi at insultuhan ang Ghost Insect? Hahayaan kitang mamatay sa miserableng kamatayan. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang maging magalang sa kanya. Nang marinig niya na si Lito ay walang sekta o anumang sekta, kinutya at kinutya rin siya ni Richard. Sa mata ng mga magsasaka na tulad nila, ang buhay ng mga ordinaryong tao ay kasing liwanag ng damo at anumang oras ay maaaring mabura. Anak, ipapakita ko sa iyo ang mga pakulo ng aming Yin Ghost Sect. Ngumisi si Leonel at ibinuka ang palad. Agad na kumalat ang itim na hangin, at may sigaw na multo na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Sa isang iglap, pinalibutan ng itim na gas si Lito, at hindi mabilang na mga multo ang lumamon sa kanya. Ang boring talaga. Sobrang vulnerable. Pumalakpak si Leonel sa pagkabigo. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang nagmula sa itim na hangin. Masyado pang maaga para maging masaya ka. Kabanata 312. Nang marinig ang boses na ito, biglang nagbago ang mukha ni Leonel. How could it be? Dapat patay na yung lalaking yun. Sinong nagsasalita? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Pang! Sa isang malakas na ingay, ang itim na gas ay biglang nawala, at si Lito ay nakatayong hindi nasaktan sa lupa sa likod ng kanyang mga kamay. Ito ba ang husay ng Ghost Insect mo? Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa isang mapanuksong ngiti, at isang malakas na layunin ng pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Bigla niyang itinaas ang kamay at bahagyang binaluktot ang mga daliri na parang dragon claw. Si Leonel ay direktang sinipsip at nasuspine sa hangin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagpatay. Malamig niyang sabi, at saka kinuyam ang 5 daliri. Basag.
Napapikit ang buong katawan ni Leonel, na para bang nasalo siya ng hindi nakikitang malaking kamay. Nabali ang kanyang mga buto at umaagos ang dugo. Patay na siya. Pang! Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, at si Leonel ay itinapon sa lupa na parang isang tumpok ng bulok na karne. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Richard. Naging pangit ang ekspresyon ni Richard habang nakatingin sa kapwa-alagad na namatay ng malungkot. Puno ng gulat ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na ang mukhang payak na binata na ito ay may kakilakilabot na lakas. Kuya, maraming hindi pagkakaunawaan ngayon. Magkaroon na tayo ng kapayapaan at huwag na tayong mag-away. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili at ikinulong ang mga kamay. Sorry, huli na. Malamig na lumapit sa kanya si Lito. Ngayon lang siya gustong patayin ni Richard. Si Lito ay hindi isang santo ama, ngunit isang mapaghiganti na tao. Ang mukha ni Richard ay kasing puti ng shit nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Lito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Bata, galing ako sa Yin Ghost Sect. Kung papatayin mo ako, ma-provoke mo ang buong Yin Ghost Sect. Siguradong hahabulin ka nila hanggang sa dulo ng mundo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at puno ng malisya ang kanyang mga mata. Sige, maghihintay ako. Ngumisi si Lito at handang kumilos. Sa sandaling iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Richard. Gumawa siya ng casting gesture gamit ang dalawang kamay at bumulong ng ilang salita. Biglang yumanig ng malakas ang kabaong, at isang matangkad at nakakakilabot na figure ang tumayo mula sa kabaong. Ngumiti ng masama si Richard kay Lito. Anak, gusto mo akong away. Tapos ka na. Pagkatapos, lumuhad siya sa Phantom King. Greetings, Demon King. I am your most loyal follower. Gusto akong patayin ng taong iyon. Please take his life. Sinalita niya ang mga salitang ito sa isang espesyal na wika ng multo. Ito ang tanging sikretong pamamaraan ng Yin Ghost Sect. Maaari itong makipag-ugnayan sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa underworld. Ang Phantom King ay halos 2 metro ang taas, nakasuot ng sinaunang pangkalahatang baluti. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara, at ang kanyang mukha ay hindi nakikita ng malinaw, ngunit ang kanyang mga escarlata na mata ay malinaw na nakikita. Maliwanag na sa harap niya ay isang sinaunang dakilang general na may mayaman na layuning pumatay. Pagkatapos mamatay, siya ay inilibing sa mahalagang lugar na ito, na sumisipsip ng kakanyahan ng araw at buwan. Pagkaraan ng maraming taon, naging hari siya ng lahi ng multo sa isang lugar. Sa isang mahinang paglukso, tumalon ito mula sa kabaong at diretsyong bumagsak sa harap ni Lito. Biglang-bigla na ang mga paa nito ang sentro, lahat ng halaman sa loob ng 10 metrong radius ay nalante kaagad. Nakahinga ng maluwag si Lito. Tila hindi sapat ang lalim ng pagtatanim ng Demon King. Sinasabi na ang tunay na makapangyarihang Demon King ay may daan-daang libong taon ng paglilinang. Saan man siya pumunta, walang bakas ng mga ibon o hayop sa loob ng radius na 1,000 metro. Maging si Lito, na ngayon ay isang eksperto sa Martial King Realm, ay hindi magagarantiya na matatalo niya siya. Hehe. Boy, kahit gaano ka kalakas, mamamatay ka kapag nakilala mo ang Phantom King. Tumawa ng malakas si Richard. Sa kanyang mga mata, si Lito ay isa ng patay. Kiki. Ang Demon King at Lito ay nagharap sa isa't isa ng ilang segundo. Biglang may narinig na kakaibang hiyawan. Biglang, sinimulan nilang salakayin si Lito. Biglang, isang malakas na pakiramdam na yin chi ang dumating at hinaipan ang buhok at damit ni Lito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang na mamatay siya sa sandaling ito. Sa kasamaang palad, ang kalaban ng Demon King ay si Lito. Gusto mo akong patayin mag-isa, haha. Ngumisi si Lito at pinaikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gintong liwanag, kasing liwanag ng 2 araw. Ang Phantom King ay sumigaw at ang kanyang katawan ay umuusok kung saan-saan. Sa loob ng ilang segundo, nasunog siya sa isang tumpok ng itim na abo. Klang! Isang escarlate na bagay ang nahulog sa lupa. Ghost Yuan Peel. Mayroong sarira sa katawan ng isang Buddhist cultivator, isang core forming peel sa katawan ng isang martial artist, at isang dragon peel sa katawan ng dragon. Ang Ghost Origin Peel ay ang esensya ng kapangyarihan ng isang Ghost King. Ang sinumang nakabisado ng tabletang ito ay maaaring makontrol ang isang multo para sa kanilang sariling paggamit. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwang din ilaan ni Lito ang kanyang mga labi, pinulot ito, at nilunok. Sa sandaling ito, si Richard, na nakatayo sa isang tabi, ay natulala. Hindi siya naglakas loob na isipin kung anong klaseng tao ang nakilala niya. Ang Demon King na may daan-daang taon ng paglilinang ay pinatay niya sa isang galaw. Wala na siyang lakas para manlaban.
Bukod dito, nakalunok talaga siya ng ghostly Yuan Pil. Hindi pa banggitin ng isang elder na katulad niya, kahit ang makapangyarihang pinuno ng Yin sect ay hindi nakayanan ang gayong mabangis na masamang espiritu. Sa kabilang banda, hindi nag-react ang brat na ito matapos lunukan ang ghostly Yuan Pil. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa wakas ay naunawaan niya kung anong uri ng kakilakilabot na pag-iral ang pinukaw niya. Spare. Spare me. Lumuhad si Richard at yumuko ng mariin. Napakalakas niya kaya dumudugo ang ulo niya. Ngumisi si Lito at sinabing, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng dahilan para iligtas ang iyong buhay. Pinagpawisan si Richard at nagmamadaling sinabi, ako, si Richard Ruan, ay handang sumunod sa iyo mula ngayon. Mag-isa lang akong maglilingkod sa iyo, at mayroon akong maliit na koneksyon sa Ning Province. Kung kikilos ka sa Ning Province, ang aking relasyon ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking kaginhawahan. Hindi siya naglakas loob na maliitin siya at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang mga pakinabang sa isang hininga. What's wrong? Hindi ka ba susunod sa Yin Ghost Sect? Ngumiti si Lito. Umiling si Richard. Nahijitin na ng iyong lakas ang pinakamalakas na master ng Ghost Yin Sect. Ako, si Richard Ruan, humahanga lang sa malalakas. Ito ang ibig niyang sabihin. Sa kanyang mga mata, ang master ng Yin Ghost Sect ay isa ng nangungunang master, ngunit sa harap ni Lito, siya ay wala. Nag-isip sandali si Lito. Parang may sense ang mga sinabi niya. Dumating siya sa Ning Province nang walang tao sa paligid niya. Si Richard ay lubos na may kakayahan, kaya maaari siyang maging katulong niya. Well, in that case, I'll spare your life. Nagpa siya si Lito at sinabi sa malalim na boses, kung manggahas kang ipagkanulo ako, alam na alam mo ang kakayahan ko. Mamamatay ka ng 10,000 beses na mas masakit kaysa kay Leonel na iyon. Ngunit, kung magsisikap ka, bibigyan kita ng ilang mga lihim na pamamaraan upang matiyak na magagamit mo ang mga ito sa buong buhay mo. Talaga. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Richard sa pananabik. Dahil napakalakas ni Lito, ang kanyang paraan ng paglilinang ay dapat na pambihira. Ito ay isang magandang bagay na hindi matagpuan kahit na may parol. Boss, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, susundin ko na ang pakay mo. Muling yumuko si Richard. Tumango si Lito. My name is Lito Argel. Ibigay mo sa akin ang contact information mo. I'll contact you if anything happen. Oo, Boss Argel. Magalang na sagot ni Richard at agad na ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad ang dagger ng Fire Spirit Stone at sinunog ang lapida at kabaong na naging abo. Nang makita ang eksenang ito, muling natulala si Richard. Ang kanyang paggalang kay Lito ay muling tumaas. Boss Argel, ikaw. Lumingon siya at susuyuan na sana siya nang makita niyang walang tao sa paligid niya. Kabanata 313. Kinabukasan, umalis si Lito sa Langsi Village kasama sina Lara Duen at Rose Chin at bumalik sa Ning City. Sinabi ni Rose na may gagawin siya, kaya nagpaalam siya kay Lito. Bago umalis, partikular niyang hiniling kay Lito ang numero ng kanyang mobile phone. Sa pagtingin kay Lara sa tabi niya, pinaikit ni Lito ang kanyang mga templo ng masakit ang ulo. Hindi niya siya maibabalik sa Badok City. Ang pinakamagandang paraan ay ang pabayaan siyang manirahan sa Ning Province. Ang pinakamahalagang bagay ay malinaw na makahanap ng isang lugar na matutuluyan. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Matapos makonekta ang tawag, isang pamilyar na boses ang dumating. Lito, naaalala mo pa ba ako? Tumango si Lito. Kuya E, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Si Elder Yi ang nagligtas sa kanya mula sa mga bandido kahapon. Ganito. Sa accent mo, parang hindi ka taga Ning Province. Kung may kailangan ka sa Ning Province, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang masyadong magalang. Diretsyong sabi ni Elder Yi. Oh, kung ganoon, kailangan ko ng tirahan. Si Lito ay hindi tumayo sa seremonya kasama niya. Pagkatapos ng lahat, nailigtas niya siya at si Jumar Yao kahapon, at maaaring ituring na kanilang tagapagligtas. Hindi naman big deal na hilingin sa kanya na maghanap ng matutuluyan. Sige, hahanap ako ng angkop na bahay at ililipat agad sa iyo. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Elder Yi. I don't have time to deal with these procedures for the time being. Hilingin sa isang tao na mag-ayos ng bahay, at pupunta ako doon mamaya. Hindi inaasahan ni Lito na direktang padadalhan siya ni Elder Yi ng bahay, ngunit hindi siya interesado sa real estate basta may tirahan siya. Matapos pakinggan ang tugon ni Lito, naramdaman ni Elder Yi na ang batang ito ay hindi ordinaryong tao.
Ang pagbibigay ng isang set ng real estate ay isang bagay na ikatutuwa ng mga ordinaryong tao, ngunit si Lito ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Sige, magpapadala ako ng gagawa nito. I'll give you an answer within 5 minutes. Hindi naglakas loob si Elder Yi na pabayaan siya. Kung tutuusin, kailangan pa niyang umasa kay Lito para gamutin siya. Matapos ibaba ang telepono, makalipas ang 3 minuto, dumating ang tawag ni Elder Yi. I've sent someone to block room 220 of Star Moon Garden. You can stay here anytime. Okay, salamat. Iniligpit ni Lito ang kanyang telepono, sumakay ng taxi, at pumunta sa Star Moon Garden kasama si Lara. Oh my God, ang ganda dito. Nakatayo sa gate ng komunidad, hindi napigilan ni Lara ang pagpuri. Siya ay nakatira sa kanayunan at hindi pa nakakapunta sa isang lungsod. Ngayon, siya ay naging mausisa sa lahat ng paraan at nakakita ng maraming matataas na gusali. Gayunpaman, ang mga lugar na iyon ay namutla kung ihahambing sa komunidad na ito. Hindi inaasahan ni Lito na magiging mapagbigay si Elder Yi. Ang isang random na bahay ay talagang isang high-class na distrito. Mananatili ka rito sa hinaharap. Ngumiti si Lito at sinabi. Hindi makapaniwala si Lara. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Talaga. Sige, pasok na tayo. Tumango si Lito. Hindi maitago ni Lara ang kanyang pananabik. Namumula ang mukha niya at nagniningning ang mga mata niya sa excitement. Kailangang sabihin na ang disenyo ng komunidad na ito ay talagang napakaganda. Napakasiksik ng mga gulay, at napakaganda ng hardin. Ang distansya sa pagitan ng mga gusali ay napakalaki, kaya hindi ito makakaapekto sa liwanag. Pagdating nila sa 20th building, naghihintay sa ibaba ang isang lalaking nakasot. You must be Mr. Lito Argel. Hiniling sa akin ni Elder Yi na ibigay ito sa iyo. At saka, kung may problema ka sa buhay, dumiretso ka lang sa akin. Ito ang business card ko. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang susi ng pinto at ang business card kay Lito. Salamat. Tumango si Lito at bumantong hininga sa kanyang puso. Talagang nag-isip si Elder Yi at gumawa ng ganoong detalyadong pagsasaayos. Pumasok sila ni Lara sa elevator at pinindot ang button. Biglang sumugod ang isang babaeng may hawak na aso at hinaranggan ang pinto ng elevator. Mahal, nandito na ang elevator. Siya ay nagkaroon ng isang napaka-hindi natural na mukha sa plastic surgery. Ang kanyang figure ay medyo maganda, at siya ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang boses. Sa labas ng gusali, mabagal na naglalakad ang isang lalaki, kinakalikot ang kanyang cellphone. Sa oras na ito, huminto siya at direktang tumawag sa telepono. Pagkatapos ng 2 minutong paghihintay, walang balak tumigil ang lalaki. Si Lito ay naiinip na naghihintay. Kumunat ang noo niya at sinabi sa babae, nagmamadali ako. Pwede ka bang maupo sa unang klase? Kung nagmamadali ka, hindi kami. Ngumuso ang babae at ipinikit ang mata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa gitna ng pinto ng elevator, tumanggi itong isara. Ngumisi si Lito. Mukhang hindi siya nagmamadali. Alam mo bang selfish ang mga kilos mo? Sino ka sa tingin mo? How dare you scold me? Nanlaki ang mata ng babae at napasigaw. Then she said proudly, I just want to take this elevator. What can you do? Paano ka mapagalitan ng iba? Nang makitang pinagalitan si Lito, hindi napigilan ni Lara na sumigaw ng galit. Hoy, ano ka ba? Ang babae ay tumingin kay Lara na may panghahamak. Mukha kang babaeng probinsyano. Siguradong taga-probinsya ka, ano? Hindi karapat-dapat sumakay ng elevator ang isang bumpkin na katulad mo. Ikaw. Galit na galit si Lara, ngunit nakadama pa rin siya ng mababang loob at walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Ngunit sa pagiging insulto ng ganito, siya ay labis na nalungkot. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata at halos umiyak na siya. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka dito. Iginala ng babae ang kanyang mga mata, mukhang superior at commanding. Sumulyap si Lito sa kanya at malamig na sinabi, ikaw ang dapat na umalis dito, tama ba? Ang iyong baba ay mas matalas kaysa sa isang owl. Huwag kang lalabas para makita ang sino mang may pagniwi sa iyong mukha, baka matakot mo ang mga tao. Anong sabi mo? Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa babae. Ang aso sa kanyang mga bisig ay natakot at tumalon. Napasigaw si Lara dahil sinunggaban siya ng aso at ibinoko ang bibig nito para kagatin siya. Hindi niya namamalayan na sinipa ang aso sa isang tabi. Hindi ito masyadong mabigat. You stinking country bumpkin, how dare you kick my dog? Alam mo ba na ito ay isang level na aso, 50,000 kada piraso. Umuungol ang babae at diretsyong sinampal si Lara.
Medyo nalungkot si Lara nang narinig niya ang aso ay nagkakahalaga ng 50,000. Tinakpan niya ang mukha niya at hindi naglakas loob na magsalita. Gayunpaman, ang mga mata ni Lito ay naging ganap na malamig. Masyadong malayo ang ginawa nitong plastic surgery freak. Paumanhin. Malamig niyang sabi. Ang babae ay sumigaw, bakit ako hihingi ng tawad? Sinasabi ko sa iyo, kung sipin mo ang aking aso, dapat kang magbayad sa akin ng hindi bababa sa 30,000. Sobra. Nagdilim ang mukha ni Lito. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang pilak na karayom iyan a negation section, negation a feminine ordinal indicator ng lumabas. Array. Nagbago ang mukha ng babae, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang tiyan, na malapit ng bumulwak mula sa likod ng bakuran. Sa oras na ito, natapos ng lalaki ang tawag sa telepono at lumapit. Nakita rin niya ang eksena kanina at malakas na sinabi, nasipa at nasaktan ang aso, kaya dapat mong pagbayaran iyon. Kung hindi, ay demanda kita. Sasabihin ko sa iyo na may mananagot sa aking krimen, at hindi na kailangang magbayad ng 30,000. Oh! Ngumiti si Lito at muling lumipad ang isang pilak na karayom. Yung tiyan ko. Naramdaman ng lalaki ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Agad siyang yumuko na puno ng galit ang mukha. Hindi. Ang Cob-Eta. Hindi ko na kayang kumapit pa. Mabilis na pinindot ng babae ang elevator button. Kung ganoon, pwede ka muna. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Hinailan niya si Lara palabas ng elevator at umupo sa isa pang upuan. Kuya Lito, bakit mo sila pinona? Hindi kumbinsido si Liriu. Ngumiti si Lito at sinabing, haha, hindi na kailangang makipagtalo sa ganoong klase ng lalaki. Sayang ang oras. Sa oras na ito, sa elevator, naabot na ng batang mag-asawa ang kanilang limitasyon. Pao! Sa pag-utot ay hindi na napigilan ng babae at hinaila ito palabas na sinundan ng lalaki. Biglang nabango ang buong elevator. Ding dong! Tumigil ang elevator at bumukas ang pinto. May 3 pamilya sa labas. Nang makita nila ang eksena sa elevator, natigilan sila. Wala ba tayong toilet sa bahay? Napakasungit. Tama. Punta tayo sa property at magreklamo. Ding dong! Nang makarating sila sa susunod na palapag ay isang grupo ng mga tao. Nang maamoy nila ito, hindi napigilan ng mga bata na iluwa ito. Ano ba, ito? Napatulala ang lahat. Sa ganitong paraan, huminto ang elevator sa ikatlong palapag. Sa ika-30 palapag, kinutya sila ng di mabilang na mga nanunood, at may mga kumuha pa ng mga larawan at video. Nais ng mag-asawang mamatay. Kabanata 314. Wala pang 10 minuto, nagkagulo ang grupo ng may-ari ng Star Moon Garden. Isang video ng isang batang babae na natatae sa elevator ang nagpatawa at nagmura. Dahil nakatira ang may-ari ng komunidad sa gusaling iyon, nakita rin niya ang tagpong ito noong panahong iyon. Siya ay galit na galit at agad na inutusan na paalisan ang mag-asawa sa komunidad at hindi na muling tumira sa bahay. Pinaalis ng mga security guard ang mag-asawa sa komunidad. Dear, I don't think there's anything wrong with this. Dapat yung lalaki sa elevator. Mabangis na sabi ng babaeng plastic surgery. Ang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, nakakahiya. Hindi ko siya pakakawalan. With this, agad niyang nilabas ang cellphone niya. Hoy, Kuya Violent Dragon, ako ito. Pagkatapos ng tawag sa telepono, ngumisi siya ng masama. Si Brother Violent Dragon ay sikat sa pagiging bully. Siguradong matatalo niya ang lalaking iyon. Little Bastos, wait to die. Sa sandaling ito, si Lito ay tumitingin sa paligid ng bahay kasama si Lara. Mayroong lahat ng uri ng kasangkapan at kagamitan sa bahay. Ito ay higit sa 100 metro kwadrado at may 3 silid tulugan. Si Lara ay hindi pa nakakita ng ganitong karangyang bahay, kaya siya ay labis na nasasabik. Sa oras na ito, tanghali na. She asked, Kuya Lito, gutom ka na ba? Ipagluluto kita. I just checked it. Kumpleto na ang kanin, noodles, at mantika. Oo. Tumango si Lito at bumalik sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama at nagsimulang maghalo sa mga ghost spirit pill sa kanyang katawan. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Lara. Kuya Lito, kakain na. Binuksan ni Lito ang kanyang mga mata, at isang bakas ng dugo ang mabilis na sumilay sa kanyang itim na mga mata. Naging matagumpay ang pagsasanib. Ang Ghost Origin Pill ay hindi maaaring sumanib sa kanya, at mayroon na siyang kakayahang magmaneho ng masasamang multo. Pagdating niya sa sala, mayroon ng 4 na pinggan at isang sopa sa mesa. May karne, gulay, aroma, at lasa.
Kailangang sabihin na ang mga kasanayan sa pagluluto ni Lara ay napakahusay, at si Lito ay kumain ng napakasarap. Pagkatapos kumain, kumuha siya ng bank card at iniabot kay Lara. Narito ang 100,000. Ang password ay 6 to 1. Magagamit mo ito. Nang marinig ang 100,000, paulit-ulit na ikinaway ni Lara ang kanyang kamay. No, I can't take it. Sobra. Hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking pera sa kanyang buhay. Nang ibenta siya ng kanyang mga magulang, nakakuha lang siya ng 30,000. Kadalasan kailangan mo ng pera para mag-grocery. Ayaw mo akong patayin sa gutom, di ba? Nakangiting sabi ni Lito. Namula ang mukha ni Lara. Dahil pera iyon para sa pamimili, hindi na siya tumanggi at kinuha ang bank card gamit ang dalawang kamay. Salamat. Mahina niyang sinabi, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang pera ay talagang ibinigay sa kanya ni Lito. Hindi ito para sa grocery shopping, at maaaring magastos ito ng malaking pera. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Lito. Bahagya siyang nagulat nang makita ang tumatawag. Hindi niya inaasahan na ito ang kanyang Joan Leng. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Leng, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Jiangnan. Isang buwan na ang nakalipas, naging personal bodyguard niya ito, at ilang araw na silang nagtutulungan. Akala niya ay matagal na niya itong nakalimutan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magkukusa na tawagan siya. Hindi niya alam kung bakit. Hello. Curious na pinindot ni Lito ang answer button. Sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang boses ni Joan ay napakasarap sa pandinig. Ako ito, Joan Leng. Alam ko. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Malumanay ang tono ni Lito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na magsisimula na ang Jiangnan Martial Arts Contest. Mas mabuting pumunta ka dito sa lalong madaling panahon. Malamig ang tono niya. Nasa Ningyo na ako. Oh, kung ganoon, sabay na tayong mag-dinner. After a pause, mahinahon niyang sabi. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Miss Leng, paano mo ako nagagawang ganito? Ang yabang mo. Akala ko maghihiganti ka. Cut the crap. See you sa Suyo Pavilion mamayang 6:00. Pagkatapos noon ay ibinabanan niya ang telepono. Nakikinig sa abalang tono sa telepono, hindi nakaimik si Lito. Napaka-cold at aloof talaga nitong si Miss Leng. Sa oras na ito, sa opisina ng Pangulo sa kabilang panig. Ibinaba ni Joan ang kanyang telepono at hinawakan ang kanyang mainit na pisngi. Pulang-pula ang kanyang nakamamanghang mukha na malapit ng damyugo. Siya ay hindi maipaliwanag na mahiyain at kaakit-akit. Sayang. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib na nawawalan ng ritmo at nakahinga ng maluwag. Medyo naiinis siya. Mapahamak, sa huli, hindi ko pa rin natiis. Joan, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo siya. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na kayo magkikita. Kasi, hindi naman kayo galing sa iisang mundo. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto at pumasok ang sekretarya. Miss, nandito na lahat ng direktor. Pwede tayong mag-meeting. Nagdilim ang mukha ni Joan, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagod. Tumango siya at sinabing, alam ko. Balak ni Lito na pumunta sa Jiangnan Military Region para ipadala ang ore, ngunit ang tawag ni Joan ay nakagambala sa kanyang plano, kaya kinailangan niyang ipagpaliban ang plano. Anyway, may isang araw pa. Noong 5:50 PM, dumating si Lito sa Suyo Pavilion. Isa itong sikat na high-class na restaurant sa Ningyo. Ang mga taong pumunta dito ay mayaman o marangal. Ang buong restaurant ay maluho. Makalipas ang mga 5 minuto, nakita niyang pumasok si Joan. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nakuha na niya ang atensyon ng lahat ng lalaki. Napakaganda niya. Ang kanyang maislan at malamig na mga tampok ng mukha ay pininturahan ng light makeup, at ang kanyang malambot na mahabang kulot na buhok ay nakasabit sa kanyang likuran. Ang kanyang matangkad na figure ay nakasuot ng isang mapusyaw na dilaw na damit, na ginawa ang kanyang balat na kasing kinis ng cream, tulad ng isang diwata na bumababa sa mundo. Na-curious ang lahat kung sino ang maswerteng nakipag-date sa isang magandang babae. Marahil siya ay isang mangangalakal o isang gwapong pangalawang henerasyon. Gayunpaman, nang makita nila si Joan na naglalakad sa harap ni Lito, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa gulat. Ito ay hindi pang-agham. Walang brand ng pangalan ang lalaking iyon, at hindi mailalarawan na gwapo ang mukha. Sa karamihan, siya ay maislan at maganda. Paano siya magkakaroon ng appointment sa isang napakagandang babae? Nangangati ang mga ngipin ng lahat sa puot. Wala silang ibang hinaanggad kundi itaboy si Lito at palitan siya. Sa ikalawang palapag ng restaurant, napansin ng isang tao si Lito. Si Jumar Yao iyon. Agad siyang pumasok sa private room.
Sa kahon, isang grupo ng mga boss ng Ning Province ang nag-uusap at nagtatawanan, at ang nakaupo sa itaas na posisyon ay si Danilo Yi na nakasuot ng Chinese tunic suit. Elder Yi, nakita ko si Lito sa baba na kumakain kasama ang isang babae. Bulong ni Jumar sa tenga ni Danilo. Tumaas ang kilay ni Danilo at nakangiting sinabi, "Oh, what a coincidence. Since that's the case, I won't disturb him. You go and tell the restaurant manager that I've invited him to take care of him." Oo. Hindi nang ahas si Jumar na magpabeya at agad na hinanap ang manager. Sa oras na ito, sa unang palapag, sina Lito at Joan ay nakatingin sa menu, na puno ng mga pagkaing matataas na antas. Hindi gaanong pinansin ni Lito, kaya nag-order siya ng ilan. Maya-maya lang, sa isang table sa hindi kalayuan, isang nakaistilong binata ang lumapit na may hawak na red wine. "Ikaw ba, Miss Leng?" May bakas ng pananabik sa tono ng lalaki habang nakatingin kay Joan ng may paghanga. Sumimangot si Joan at tumingin sa lalaki. "Ako nga, pwede ko bang itanong kung sino ka?" "Oh, let me introduce myself. My name is Gab Into Guan. Guanhang's electrical brand is my family's brand." Itinaas ni Gab Into ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib. May kung anong pagmamalaki sa tono niya. Narinig ni Lito ang mga electric appliances ng Guan. Sa mga domestic electrical appliances, ang tatak na ito ay napakahusay. Si Gab Into ay isang mayamang pangalawang henerasyon. "It's young Master Guan. Nice to meet you." Magalang na ngumiti si Joan, ngunit walang init sa kanyang ngiti. Kabanata 315. Bagamat malamig ang ugali ni Joan at halatang ayaw na niyang makipag-usap sa kanya, umupo pa rin si Gab Into ng walang kahihiyan. "Dahil nagkataon lang ngayon, sabay na tayong kumain. Madalas akong pumupunta sa restaurant na ito, at sigurado akong mabubusog si Miss Leng sa mga ulam na inorder ko." Sumimangot si Joan at malamig na sinabi, "Paumanhin, may appointment ako sa isang tao." Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Lito sa tapat niya. Napansin ni Gab Into si Lito at mapangasar na sinabi, "Miss Leng, ito ba ang kadate mo? Akala ko siya ang driver mo." Nang marinig ang mga salita ni Gab Into, medyo nalungkot si Joan, ngunit siya ay may pinag-aralan at hindi nagalit. Nanatili siyang nakangiti ng maganda. "Kaibigan ko siya, Lito Argel." Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Lito. Ayaw magsalita ni Lito, ngunit binigyan siya ni Joan ng pahiwatig. Kailangan niyang tumango at iabot ang kanyang kamay. "Hello." Tiningnan siya ni Gab Into ng masama at hindi nakipagkamay sa kanya. Sa halip, sinabi niya, "Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng pamilya ni Mr. Argel. Magbukas ng pharmaceutical factory." Ibinaba ni Lito ang kanyang kamay at medyo nagalit. Tila may problema sa kanya ang mayamang ikalawang henerasyon. Napangiti si Gab Into at sinabing, "Oh, pharmaceutical factory, nakakamangha. I wonder how much profit you will get every year." "I don't know. It's 10 of millions." Casual na sagot ni Lito. "Chii." Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Gab Into na may hitsura ng panghahamak. "Nagbibiro ka ba? Paano mabibilang na pera ang 10 milyon? Ang aming maliit na kumpanya ng sangay ay may net profit na daan-daang milyon. Mayroong higit sa 100 mga sangay sa aking pamilya." Pagkatapos nito, tumingin siya kay Lito ng may galit. Kumunat ang noo ni Lito. Parang gusto talaga siyang ipahiya ng lalaking ito. Sa isang panig, ang ekspresyon ni Joan ay hindi masyadong maganda. Bagamat hindi kasiya siyang pakinggan ang mga salita ni Gab Into, ito ang katotohanan. Kahit sa mga mayayaman, mayroon pa ring iba't ibang uri ng tao. Ang mga may halagang 10 milyon ay hindi nagustuhan ang mga may presyong 1 milyon, at ang mga may halagang 100 milyon ay hindi nagustuhan ang mga taong may halagang 10 milyon. Ito ay hindi lamang isang usapin ng pera. Kapag ang ekonomiya ay hindi tama, ang mga bagay na nakipag-ugnayan sa mga tao ay iba, at gayon din ang kanilang hinahabol. Sa madaling salita, mayroong tatlong magkakaibang pananaw. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na medyo tinukso siya ni Lito, hinding-hindi niya ito makakasama. Ang pera at walang pera ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. "Magkano ba pera mo?" "It's none of my business." Walang pakialam na sagot ni Lito. Biglang nagdilim ang mukha ni Gab Into, at ngumuso siya. "Gusto ko lang ipaalala sa ilang tao na huwag kumain ng karne ng sisni na parang pulaka." Bahagyang ngumiti si Lito at sinabing, "Sa palagay ko ay mayroon talagang pulaka dito, ngunit hindi ako iyon, kundi ibang tao." Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang tingin si Gab Into. Nanlamig ang mukha ni Gab Into, parang nalantad ang kanyang iniisip. Gusto niya talagang habulin si Joan.
Ilang beses na niya itong pinalabas, ngunit diretsyong tinanggihan siya ng kanyang sekretarya. Hindi man lang siya nakipag-ugnayan sa kanya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Gusto ko lang ipaalala kay Miss Leng na huwag malito sa taong may ulterior motive. Mahinang sabi ni Gab Into Guan. Salamat sa iyong kabaitan, young Master Guan, ngunit maaaring hindi mo naintindihan. Ngayon, ako ang nagkusa na yayain si Lito. Magiliw na sinabi ni Joanne, matagal ko na siyang hindi nakikita. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Ning Province, kaya niyaya ko siyang maghapunan. Nang marinig ito, napahiya si Gab Into. Hindi niya inasahan na si Joanne ang nagkusa na makipag-appointment, ngunit tinatawanan niya si Lito. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na si Lito ay hindi magagalaw ng isang babaeng tulad ni Joanne na may kakaibang hitsura at kakaibang background ng pamilya. Sa anumang kaso, si Lito na ito ay napakakapansin-pansin. Sa sandaling ito, nagsimulang maghain ng mga pinggan ang waiter. Lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot at magalang na nagsabi, ako ang manager ng Suyu Pavilion. Please enjoy your meal. May nag-imbite sa akin sa pagkain na ito. At saka, ito ay sa aming boss. Sure enough, ang waiter ay nagdala ng isang plato ng Emperor Crab. Napakamahal noon. If you have any requests, just tell the waiter. We will definitely satisfy them. Pagkatapos ng isa pang round ng pagbati, umalis na ang manager. Sa pagtingin sa abnormal na pag-uugali ng manager, si Joanne ay medyo nalito. Napaka-espesyal daw ng background ng amo ng Suyo Pavilion, kaya lahat ng staff dito ay maayos ang ugali. Bagamat sila ay magalang, hindi nila kailanman ibababa ang kanilang sarili. Ngunit halatang sinusubukan ng manager na pasayahin siya. Not to mention na nagpadala din siya ng isang piraso ng Emperor Yao's Crab na nagkakahalaga ng halos 10,000. Haha, Miss Leng, hindi mo na kailangang magulat. Sa totoo lang, hindi ko naman sinabi na may pagkakaibigan ako sa may-ari ng restaurant na ito. Pagmamalaki ni Gab Into. Sigurado akong nakita niya ako at inalagaan niya ako. Sa totoo lang, kakaiba rin siya. Logically speaking, minsan lang niya nakilala ang may-ari ng restaurant. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kagalang. Ngumiti si Joanne. Hindi ko akalain na ganito pala kalawak ang network mo. Hahaha, wala lang. Siyempre, mas maganda nga ito kaysa sa ilang tao na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Tiningnan ni Gab Into si Lito ng may panghahamak. Bigla niyang inabot at tinapik si Lito. May pag-uusapan kami ni Miss Leng. Mauna ka na. Sumimangot si Joanne at magsasalita na sana nang unang magsalita si Lito. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong utusan ako? Nakakatawa si Lito. Ano? Mabaho ka lang na talunan. Wala kang karapatang mag-dinner sa amin. Maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng magpapalaya sa'yo. Galit na sabi ni Gab Into. Tutal, ang manager ng restaurant ay personal na naghatid ng pagkain sa kanya at hiniling na bombahin siya, kaya hindi nahirapan para sa kanila na gawin ito. Habang nagsasalita siya, humakbang siya at hinawakan ang kwelyo ni Lito. Sa sumunod na segundo, nagdilim ang mukha ni Lito. Hinawakan niya ang kanyang palso at pinilipit ito ng husto. Ah! Sa isang sigaw, naramdaman ni Gab Into na ang kanyang mga buto ay malapit ng mabali, at ang kanyang mukha ay nabaluktot. Lito! Nagbago ang ekspresyon ni Joanne at agad siyang umiling sa kanya. Alam niya na si Gab Into ay lumampas na sa bagay na ito, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Guan ay wala sa ilalim ng jurisdiction ni Lito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lito ang kanyang pahiwatig na para bang hindi niya ito nakita. Gusto mo akong paalisin? How dare you? Malamig na ngumiti si Lito at nadagdagan ang lakas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbitak ng mga buto ay naging sanhi ng pamamanhid ng anit ng lahat. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay nagtipon lahat. May nabangga siya. May nabangga siya. Sumigaw si Gab Into, halika at tingnan mo, may nataman itong tagalabas. Nang marinig nila iyon, itinuro nilang lahat si Lito. Ang bastos mo naman. Bakit ka ba nakikipag-away dito? Haha, tignan mo itong damit ng taong to. Tiyak na taga-ibang syudad siya. Anong klaseng katangian meron siya? Talagang salbaha. Bilasan mo na ang mga security guard para paalisan siya. Sa oras na ito, mabilis na lumapit ang manager ng restaurant at galit na sinabi, tumigil ka. Kung hindi, tatawagin ko ang mga security guard. Umungol si Gab Into, huwag kang makipagtalo sa kanya. Tawagan mo lang ang mga security guard at bugbugin ang lalaking ito. Ito. Medyo nag-alinlangan ang manager. Kung tutuusin, lahat sila ay panauhin. Hindi niya kayang talunin ang mga ito nang walang dahilan. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kahit ang amo mo ay magalang sa akin.
Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, ipinapangako kong sisirain ko ang trabaho mo. Naramdaman ni Gabinto na malapit nang mabali ang kanyang pulso, at sumigaw siya ng hysterical. Nais niyang mapatay niya si Lito ngayon din. Nang marinig ito, natakot ang manager. Dati, ang mga tao sa paligid ni Elder Yi ay lumapit sa kanya at hiniling sa kanya na bigyang pansin ang mga bisita sa mesang ito, na sinasabi na ang binata ay kaibigan ni Elder Yi. Hindi niya malinaw ang pagkakakilanlan ni Elder Yi. Ang alam lang niya sa private room na iyon, may business tycoon sa Ningzhou, at kahit political tycoon. Ang mga taong ito ay pawang makapangyarihang figure. Sa pamamagitan ng isang tatak ng kanilang mga paa, ang buong Ning province ay manganginig. Ngayon, iginagalang ng bawat isa sa kanila si Elder Yi at sinunod ang kanyang pamumuno tulad ng kanyang mga tauhan. Sa puntong ito, alam niya kung gaano nakakatakot ang kalagayan ni Elder Yi. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na pabayaan ang utos ni Elder Yi. Ngunit pagdating niya rito, nakita niyang may dalawang kabataang nakaupo sa ganitong posisyon. Ang isa ay nakasuot ng karaniwan, habang ang isa naman ay nakadamit ng kaakit-akit. Hindi niya namamalayan na naniniwala siya na ang kaibigan ni Elder Yi ay tiyak na nakadamit. Halika, turuan mo siya ng leksyon. Nagpa siya ang manager na hindi niya dapat saktan si Elder Yi. Agad niyang tinawagan ang mga security guard at naghanda para gawin ang utos ni Gabinto. Biglang pinalibutan ng ilang matataas at malalakas na security guard si Lito. Aside, puno ng pride ang mukha ni Gabinto. Boy, nakita mo ba yon? Ito ang gap sa pagitan natin. Mukhang kalmado si Lito. Sa kanyang opinyon, ang mga security guard na ito ay napakahina para maging katawa-tawa. Gusto mo makipag-deal sa akin? Pinahihit niya ang pulso ni Gabinto at hindi niya napigil ang matawa. Napasigaw si Gabinto sa sakit at halos himatayan sa sakit. Nang makita ang paghamak sa kanyang mukha, agad na nagalit ang security guard at sumigaw, "Anak, isa ka talagang bagong panganak na guya na hindi takot sa tigre. Hahayaan kitang hampasin ng isang kamay sa pader, at hindi mo ito mabubunot." Habang nagsasalita siya, binaton niya ang isang suntok kay Lito. Kabanata 316. Hindi. Bulalas ni Joan at sinubukan siyang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Nang makitang tatama na ang kanyang kamao kay Lito, nagpahayag si Gabinto ng nakakatakot na ngiti at hinintay na mapalipad si Lito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, walang nakakita kung ano ang nangyari ng malinaw. Sa isang sigaw, biglang lumipad ang isang figure, tumama sa dingding, at bumagsak ng husto sa sahig. Napatingin ang lahat at nakitang ang gumugulong sa sahig ay talagang isang security guard. Mapahamak, imposible. Saglit na gulat ang lahat na hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Matangkad at malakas ang security guard, at tumitimbang siya ng hindi bababa sa 100 kilo. Hindi man lang sila may angat ng mga ordinaryong tao, lalo pa silang sip-ain. Mga kapatid, pumunta at ipaghiganti ang aking kuya. Nang makita ito, galit na sumugod ang iba pang mga security guard kay Lito. Gayunpaman, ang kanilang pagtatapos ay kapareho ng sa unang tao, at isa-isa silang lumipad palabas. At mula sa simula hanggang sa wakas, si Lito ay hindi gumalaw kahit isang hakbang. Nakalagay ang mga kamay niya sa likod niya at hindi man lang siya kumibo. Isang paa lang ang ginamit niya para pilayin ang 5 security guard. Pagtingin sa mga security guard na umuungol sa sahig, ang mga mukha ng lahat ay puno ng hindi makapaniwala. Sa mga pelikula lang makikita ang ganitong eksena. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo at tumingin ng malamig na tingin sa karamihan. Ang mga taong nag-utos sa kanya kanina ay napayuko sa sandaling ito. Hindi sila naglakas loob na tingnan siya sa mata sa takot na mapansin niya sila. Ngumisi siya. Kung tutuusin sa kanilang pananamit, lahat sila ay tinatawag na mga mayayaman. Gayunpaman, gaano man sila kayaman, lahat sila ay walang kabuluhan. Dati, akala nila madali siyang mabuli kaya mas makapangyarihan silang lahat kaysa sa iba. Sa sandaling ito, sa harap ng tunay na lakas, siya ay mas masunurin kaysa sa isang aso. Sa kanila, si Gabinto ang pinakapangit. Hindi niya pinangarap na ang tila mahinang lalaki na ito ay magkakaroon ng kakilakilabot na mga kasanayan. Ang 5 malalakas na security guard ay natalo sa isang iglap. Anong nangyari dito? Sa sandaling ito, isang marilag at galit na boses ang dumating. Napatingin ang mga tao at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kahangahangang aura na patuloy na naglalakad patungo sa kanila. Presidente si Yang. Agad silang binati ng manager ng restaurant na parang nakakita ng tagapagligtas. Ito ang boss ng Zuyo Pavilion, si Wendell Siang. Bamulong ang manager sa tenga ni Wendell at mabilis na sinabi sa kanya ang nangyari.
Ibig mong sabihin ang mga security guard sa sahig ay binugbog ng ganito nitong binata sa isang galaw. Walang galit sa mukha ni Wendell. Sa halip, medyo nagulat siya. Paulit-ulit na tumango ang manager at takot na tumingin kay Lito. Master Siang. Humakbang si Gabinto at magiliw siyang binati. Ito ay isang biro. Kailangan niyang magmadali at sumipsip sa kanya. Kung hindi, tiyak na siya ay bugbugin hanggang mamatay ni Lito. Tumingin sa kanya si Wendell, kumunat ang noo, at nagdududang nagtanong, sino ka? Naninigas ang mukha ni Gabinto. Napaisip siya, anong nangyayari? Di ba ngayon lang ako nagpadala ng pagkain? Bakit hindi tayo nagkakilala sa isang kisap mata? Master Siang, may nakalimutan ka ba? Nagkita tayo noong isang buwan sa charity party ni President Chen. Nakangiting sabi ni Gabinto, hindi mo ba ako binigyan ng Australia Emperor Crab? Paano mo masasabing hindi mo ako kilala? Malakas niyang sinabi iyon kaya narinig siya ng lahat. Bigla na lang siyang pinagtitinginan ng mga tao sa paligid niya. Ang Suyo Pavilion ay isa sa pinakamagandang restaurant sa Ningzhou, at ang may-ari nito ay si Wendell Siang. Matagal na raw siyang nasa ibang bansa at kumita ng malaki. Maya-maya, sa hindi malamang dahilan, bigla siyang bumalik sa bansa. Gayunpaman, napakahusay niya. Pagbalik niya, big shot din siya sa Ning Province. Naka-black and white siya, at tinawag siyang Master Siang ng lahat sa industriya. Sa makatuwid, may kasabihan sa Ning Province na sino mang sumubok na pabor kay Master Siang ay maaaring gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, kung may magagalit sa kanya, kung gayon ay tiyak na walang matitira, ang kanilang pagkamatay ay lubhang miserable. Mukhang nagkagulo ang batang ito. Lahat ay tumingin kay Lito ng may awa, naghihintay na makita siyang gumawa ng kalokohan. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salita ni Gabinto, si Wendell ay huminga ng malamig. Haha, sino ka sa tingin mo? Ang Emperor Crab na ibinigay ko sa iyo ay hindi para sa iyo, kundi para sa kapakanan ni Elder Yi. Ano? Ibig mong sabihin si Elder Yi? Nagulat si Gabinto. Natural na narinig niya ang pangalan ni Elder Yi, ngunit ngayon lang niya narinig ang ganitong uri ng misteryosong tao. Hindi pa niya ito nakita, lalo pa kayang kilala. Ano? Hindi mo ba kaibigan si Elder Yi? Napakatalino ni Wendell. Nang makita niya ang ekspresyon ni Gabinto, napagtanto niyang may mali. Ako. Namula ang mukha ni Gabinto, at nauutol siya at hindi makapagsalita. Sa sobrang kaba niya ay pinagpapawisan siya. Sa sandaling ito, mahinahong sinabi ni Lito, well. Gusto kong sabihin na ang kaibigan na binanggit ni Elder Yi ay dapat ako. Pagkasabi niya noon ay natigilan ang lahat at saka nagtawanan. Diyos ko, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Hindi ka mukhang kaibigan ni Elder Yi. Tama. Sa panaginip mo, paano makikipagkaibigan si Elder Yi sa mga ordinaryong tao? Masyado siyang mayabang. Hindi talaga alam ng batang ito ang kalawakan ng langit at lupa. Ang bawat isa sa mga sarkastikong salitang ito ay umaagos patungo kay Lito na parang baha. Biglang kinabahan si Joan, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng pag-aalala. Si Elder Yi ang tunay na pinuno ng Ning Province. Nagretiro na raw siya sa kabisera. Ang nakababatang henerasyon ng kanyang pamilya ay nakakalat sa negosyo at politikal na bilog na masasabing pinakamagaling sa buong Jiangnan City. Maging ang kanyang ama ay magalang kay Elder Yi. Paano makikilala ni Lito ang isang kilalang tao? Kung ipagpapatuloy ni Elder Yi ang bagay na ito, kahit na siya ay maaaring hindi maprotektahan si Lito. Medyo nagalit siya. Ang lalaking ito ay mukhang medyo tapat, kaya bakit siya nagsasalita ng napakasungit? Mamamatay na siya sa galit. Isang grupo ng mga tao ang sunod-sunod na lumapit sa tunog ng pagdududa. Ano ba? Ang buhay na buhay. Isang malakas na boses ang dumating. Nakita ng mga tao ang isang masiglang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit. Bagamat nakangiti siya, binigyan niya ng matalim na pakiramdam ang mga tao na hindi sila makalapit sa kanya. Ito ang makapangyarihang aura na nilinang niya. Ang mga taong bumuo ng isang bilog ay natural na nagbigay daan sa kanya. Kuya Yi, bakit ka nandito? Agad na pumunta si Wendell at magalang na sinabi. Naging seryoso ang ekspresyon ng lahat nang makita nila ito. Hindi inaasahan na ang matandang ito ay ang maalamat na Elder Yi. Pagkatapos, natuwa silang lahat sa kasawian. Dahil narito si Elder Yi, tiyak na sasampalin si Lito sa mukha. Si Gabinto, lalo na, ay nasa sabik na dinilaan ang kanyang mga labi, sabik na naghihintay kay Lito na turuan ng leksyon ng mga tauhan ni Elder Yi. Haha, nandito ako para makipagkita sa kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Elder Yi.
Sa katunayan, noong siya ay kumakain sa pribadong silid, biglang sinabi sa kanya ni Jumar na si Lito ay tila nagkaroon ng problema, kaya siya mismo ang bumaba upang lutisin ito. Sa oras na ito, biglang lumapit si Joanne at tumayo sa harap ni Lito. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, Elder Yi, ang kaibigan ko ay nagsasalita ng walang kaparerekon ngayon. Pakiusap huwag mo itong isa-puso. Medyo nagulat si Elder Yi at tumingin kay Lito. Joanne. Ngumiti si Lito. Alam niyang sinusubukan siya nitong tulungan. Gayunpaman, hindi na kailangan. Hinawakan niya ang kamay ni Joanne at hinaila siya sa likod niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elder Yi at ngumiti. Kuya Yi, nagkita ulit tayo. Kabanata 317. Lumakad pasulong si Elder Yi, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lito, at nakangiting sinabi, Oo, hindi ko inaasahan na ito ay nagkataon. Ang kanyang mga aksyon ay upang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang relasyon kay Lito. Masasabing hindi sila ordinaryong magkaibigan, ngunit napakahalagang kaibigan. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang mga taong nanlilibak kay Lito kanina ay naninigas sa sandaling ito, at lahat sila ay nakatayo doon na parang kahoy na istaka. You really know each other. Hindi makapaniwalang tumingin si Joanne kay Lito, puno ng pagkabigla ang kanyang magandang mukha. Anong uri ng tao si Elder Yi? Sa buong Ning Province, masasabing siya ang pinakamakapangyarihang tao. Paano niya nakilala si Lito? Isa lang itong pantasya. Haha, syempre kilala ko siya. Si Lito, malaki ang naitulong mo sa akin kahapon. Hindi pa ako pumupunta para magpasalamat sa iyo. Nakangiting sabi ni Danilo Yi. Akala niya ay kaibigan ni Lito si Joanne, kaya magalang siya. Kung tungkol sa mga pagdududa ng ibang tao, hindi niya ito sasagutin. Ang mga mata ni Elder Yi ay dumaan sa mga security guard sa sahig, at ang kanyang mukha ay biglang lumubog. Wendell, I specifically told you to take care of this friend. Ganito ba ang pag-aalaga mo sa kanya? Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Wendell. Ngayon, talagang gumawa ng malaking eksena si Wendell. Sinaman niya ng tingin ang manager ng restaurant. Kuya Danilo, kasalanan ng manager. Pasensya na. Manager, humingi ng tawad kay Mr. Lito ngayon. Nanginginig si manager sa sandaling iyon, at halos hindi siya makatayo. I'm sorry. Haha, tapos na kong mag-sorry. Masyadong inutil ang kaibigan kong si Danilo Yi. Itinaas ni Danilo ang kanyang hugis espada na kilay at galit na sumigaw. Nang makita ito, alam ni Wendell na masama ito. Talagang galit si Elder Yi sa pagkakataong ito. Matagal na niyang kilala si Elder Yi, ngunit hindi pa niya ito nakitang talagang galit. Tila may magiging malas ngayon. Ang kapaligiran ay biglang nagyelo, na may matinding pang-aapi. Sa sobrang takot ni manager ay lumuhad siya at sinabi sa nanginginig na boses, Elder Yi, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam na kaibigan mo siya, kaya naisip ko. Habang nagsasalita siya, bigla niyang itinuro si Gab Into at galit na sinabi, siya nga. Gusto niyang talunin ko si Lito at sinabi na kaibigan siya ni Master Wendell. Kapag hindi ako nakinig sa kanya, masisira niya ang trabaho ko. Sa oras na ito, gusto pa ni manager na patayin si Gab Into. Pinatay lang siya nito. Tumingin si Wendell kay Gab Into at ngumiti ng galit. Tinuro niya ang sarili niya at sinabing, kaibigan ba kita? Sino ka sa tingin mo? Ang kanyang boses ay lubhang nakakatakot. Masasabi ng lahat na galit si Wendell. Ito ay mahusay. Sabay na nagalit ang dalawang big shot sa Ning Province, at pareho silang sanhi ng iisang tao. Magkakaroon ng magandang palabas. Mapula ang mukha ni Gab Into at malapit na siyang umiyak. Sabi niya na may pilit ng ngiti, Master Wendell, ang tatay ko ang amo ng mga dekorienteng kagamitan. Kahit papaano kailangan mo siyang bigyan ng mukha. Wala siyang pagpipilian kundi ang ilipat ang kanyang biolohikal na ama upang iligtas ang ilang mukha. Haha, so you're the young master of Guanhang's electrical equipment. Ngumiti si Wendell, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Oo, ang tatay ko ay si Winston Guan. Paulit-ulit na tumango si Gab Into at nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Akala niya ay pakakawalan siya ni Wendell. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigil ang ngiti sa mukha ni Wendell. What is Guanhang's electric instrument? Ngayon, kahit dumating si Winston, kung hindi siya lumuhad at yumuko ng 3 beses, hahayaan ko siyang pumasok at mag-walk out. Nang marinig ito, pawis na pawis si Gab Into. Master Wendell, nagkamali ako. Pakiusap bitawan mo ako. Parehong panghihinayang at puot ang naramdaman ni Gab Into sa kanyang puso. Hindi siya dapat nanligaw kay Joanne, lalo pat nagalit kay Lito.
Hindi niya pinangarap na ang tauna na ito mula sa ibang bansa ay magkakaroon ng relasyon kay Elder Yi. Lito, nakipagkawtaw ako sa iyo. Pakisabi kay Elder Yi na dapat mo akong iligtas sa pagkakataong ito. Sa wakas ay napagtanto ni Gabinto kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Ang mga kahihinatnan ay maaaring napakaseryoso. Lumuhad siya sa harap ni Lito at humingi ng awa. Tiningnan lang siya ni Lito ng malamig na may panunuya sa mukha. Miss Leng, please say something for me, please. Tumingin si Gabinto kay Joanne. Kinagat ni Joanne ang kanyang labi at walang sinabi. Anong klaseng biro ito? Sinaktan niya si Elder Yi. Kung magsalita siya para sa kanya sa oras na ito, halatang kalaban niya si Elder Yi. Sino kaya ang magiging walang alam? Ang mga nakapaligid na manunood na umalalay kay Gabinto kanina, lahat ay napalingon sa sandaling ito, malamig ang kanilang mga ekspresyon. Lito, ikaw ang bahala kung paano haharapin ang lalaking ito. Nang makakita ng sapat na drama, direktang sinabi ni Elder Yi. Ngumiti si Lito at malamig na sinabi, tinawag niya ang security guard na hampasin ako ngayon, ngunit hindi siya tumigil. Paano ito? Tawagan ng isa pang 5 security guard at bugbugin siya hanggang mamatay. Hindi ko sila hihilingin na tumigil. Si Wendell ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang pinatawag ang 5 malalakas na security guard at pinalibutan siya ng walang sabi-sabi at marahas na binugbog. Sige, lahat, dapat matapos na ang komedya na ito. Ngayon, ang Zuyo Pavilion ay maghahilik ng maaga. Walang pakialam na sinulyapan ni Wendell ang mga tao. Natakot lahat ang mga bisita. Agad nilang inayos ang mga gamit nila at naghiwa-hiwalay. Sa sandaling ito, sa malaking restaurant, tanging ang kahabag-habag na sigaw ni Gabinto ang maririnig, at ang mga boses ay humihina ng humihina. Sa huli, halos maubos ang 5 security guard. May peklat din si Gabinto at namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy. Gayunpaman, napakahusay ng security guard. Maingat nilang iniwasan ang mahahalagang bahagi at hinampas siya ng napakalakas, ngunit hindi ito nakamamatay. Sige, hayaan mo na siya. Sinulyapan siya ni Lito na para bang nakatingin siya sa isang tambak ng mabahong basura. Si Gabinto ay parang lusak ng putik, umiiyak at gumagapang palabas. Ibang-iba siya sa dating maayos na pananamit. Nang akmang lalapit na siya sa pinto, biglang nagsalita si Lito, sinabi mo ang agwat sa pagitan mo at sa akin kanina. Tama ka. Magkaiba ang ating pag-iral, ngunit ako ang langit, at ikaw ang lupa. Malamig niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malakas at malinaw. Naikuyom ni Gabinto ang kanyang mga kamao, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, at nagpatuloy sa pagpilit palabas. Lito, dahil nagkataong nagkita tayo ngayon, may kaibigan akong gustong makita ka. Nasa private room siya sa 2nd floor. Pwede mo ba akong samahan para makipagkita sa kanya? Magalang na tanong ni Danilo. Tumango si Lito. Oo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang problema, binigyan siya ni Danilo ng magandang mukha, kaya hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan ni Danilo. Tumingin si Lito kay Joanne at sinabing, kung abala ka, maaari kang bumalik muna. Kung hindi ka abala, maaari mo akong hintayin saglit. I'll treat you tonight. Nakalubog pa rin si Joanne sa pagkabigla, na para bang nagising siya mula sa isang panaginip. I'm not busy. Hihintayin kita dito. Panik niyang sabi, at bumungad sa kanyang maselang mukha ang pamumula. Ngumiti si Danilo at sinabing, Lito, kailangan kong sabihin na ang iyong kasintahan ay talagang maganda. Siya ay isang perpektong bagay para sa iyo. Ngumiti si Lito at hindi na nag-abalang magpaliwanag pa. Dumiretso siya sa 2nd floor. Sa likod niya, namumula ang mga pisngi ni Joanne. Girlfriend. Bakit hindi siya pinabulaanan ni Lito kanina? Itinuring na ba niya ito bilang kasintahan sa puso niya? Sa pag-iisip nito, namula ang pisngi niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Kusang bumangon ang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Sa ikalawang palapag, dinala ni Danilo si Lito sa isang walang laman na lockery box at tumalikod para umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya kasama ang 2 kawal. Ang pinuno, na may 2 bituin at isang dahon sa kanyang shoulder badge, ay isang tenyente general. Kabanata 318. Matandang Chin, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang binata na binanggit ko. Pagkapasok niya sa pinto, malakas na sinabi ni Danilo. Tinitigan ni Mark Chin si Lito. Bahagyang kumunat ang kanyang makapal na kilay na hugis espada, at bakas ng hinala ang sumilay sa kanyang mga mata. Kuya Yi, huwag mo akong biruin. Talaga bang may talino ang binata na ito? Tumingin siya sa kaliwat kanan.
Payat ang figure ni Lito at madaling pakisamahan ang kanyang aura. Wala man lang siyang sense of master. Medyo nagalit siya at inisip na niloloko siya ni Elder Yi. Paulit-ulit na tumango si Elder Yi at tumingin kay Lito na may pagsang-ayon. Huwag mo siyang maliitin. Marami na akong nakitang tao sa buhay ko, at hinding-hindi ako magkakamali. Haha, hindi naman siguro ganon. Sa tingin ko hindi naman kasing galing ang batang ito gaya ng sinabi mo. Napailing si Mark sa pagkabigo. Ang kanyang aura ay mas mababa kaysa sa hari ng militar sa Western Military Region. Nang marinig ito, napangisi si Lito. Sumimangot si Mark at medyo nalungkot. Wala pang binata ang nang-ahas na gumawa ng ganitong kawalang galang sa harap niya. Ano? Hindi ka kumbinsido. Nakakatawa si Mark. Kung hindi ka kumbinsido, ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Nagkibit balikat si Lito. Siya ay hindi kumbinsido sa lahat. Wala siyang pakialam kung ano man ang tingin sa kanya ng Tenyente General. Isa siyang eksperto sa Martial King Realm, kaya bakit kailangan niyang pakialaman ang mga opinyon ng karaniwang tao? Kaya lang, masyadong katawa-tawa ang sinabi niya kanina, hindi niya napigil ang matawa. Gumamit talaga siya ng ordinaryong tao para makipagkompetensya sa kanya sa aura. Masasabi ko lang na ang tinaguri ang haring kawal na binanggit mo ay isang pangkaraniwang tao lang sa paningin ko. Umiling siya na may dampi ng paninira sa kanyang bibig. Anong sabi mo? Itinaas ni Mark ang kanyang hugis espada na kilay, at puno ng galit ang kanyang mukha. Boy, masyado kang mayabang. Alam mo ba kung anong klaseng pag-iral si Soldier King? Kung tumabi siya sa'yo, natatakot ako na ikaw. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, pero hindi niya masabi. Dahil biglang lumakas ang aura ni Lito, parang may malakas na pressure na nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagkatinginan sina Mark at Lito. Tila may isang bola ng bulak na nakabara sa kanilang lalamunan, at hindi sila makapagsalita. Ang kalmadong mga mata ni Lito ay biglang naging mabangis. Nagulat si Mark. Ito ay imposible. Siya ay naglakbay ng maraming taon at pinatay ang mga kaaway sa pamamagitan ng dugo. Ang kanyang aura ay hindi na maihahambing sa ordinaryong tao. Sa sandaling ito, siya ay ganap na pinigilan ng lalaking ito. Nang nahihirapang huminga si Mark at nagsimulang pagpawisan, binawi ni Lito ang kanyang tingin. Ang pakiramdam ng pang-aapi ay agad na nawala. Pakiramdam ni Mark ay parang nabigyan siya ng amnestia at agad na nakahinga. Ang dalawa pang tao sa silid, si Danilo at ang kasamang opisyal, ay walang napansin na kakaiba. Chief Chin, ano sa tingin mo ang aura ko? Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito. Natulala si Mark saglit at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit sa kanyang puso, pareho siyang nagulat at natuwa. Tila hindi nagsinungaling si Danilo sa kanya. Ang lalaking ito ay talagang isang genius. Sa gilid, medyo napahiya si Danilo at sinabing, Lito, ipakita mo sa akin ang iyong kamay at tingnan mo si Chief Chin. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng namumunong Cadre Chin, hindi makatanggi si Lito sa kahilingan ni Elder Yi, kaya tumango siya. Bumaba ang mga mata niya sa dining table. Ang hapagkainan ay gawa sa marmol, na 5 sentimetro ang kapal at medyo matibay. Kinurot ni Lito ang gilid ng marmol at marahan itong binasag. Basag! Basag! Sa malutong na tunog, nabasag niya ang isang piraso. Muli niyang kinurot, at ang marmol sa kanyang kamay ay naging pulbos sa kanyang mga daliri. Sa isang tabi, biglang nanlaki ang mga mata ni Mark sa hindi makapaniwala. Ang mga kasamang opisyal ng militar na sumama sa kanya ay natigilan din, at ang kanilang mga bibig ay nakabuka ng sapat upang maglagay ng isang itlog. Maging si Danilo, na nakahanda sa pag-iisip, ay puno rin ng pagtataka. Napagtanto niya na wala siyang malalim na pangunawa kay Lito. Upang gumiling ng marmol na maging pulbos gamit ang kanyang laman at dugo, hindi siya isang ordinaryong eksperto. Natatakot ako. Ikaw ba ay isang martial arts practitioner? Nagtatakang tanong ni Elder Yi. Tumango si Lito na may napakalmadong ekspresyon. Kuya Yi, ano ba? Kung wala na, mauna na ako. Pagkatapos ng lahat, si Joan ay nasa ibaba pa rin. Hindi magandang maghintay siya ng matagal. Habang nagsasalita siya, papaalis na si Lito. Sa oras na ito, komandat si Mark sa sundalo sa tabi niya. Ang lalaki ay biglang humakbang pasulong, hinawakan ang balikat ni Lito, at akmang aatakehin siya. Gayunpaman, alam na ni Lito ang tungkol dito bago pa man siya makalapit. Sa sumunod na segundo, isang figure ang sumilay sa kanyang harapan at ang kanyang palso ay hinawakan ni Lito. Haha, gusto mo palihim akong atakehin. Ngumiti si Lito. Nang makita ito, mas nabigla si Mark.
Ang sundalong ito ay kanyang personal na bantay at isang espesyal na sundalo. Siya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, ngunit siya ay napasuko ni Lito sa isang galaw. Kung dinurog niya ngayon ang marmol, makikita na nito ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Sa makatuwid, ipinakita nito na ang bilis ng reaksyon ni Lito ay napakaganda rin. Magaling! Magaling! Puno ng saya ang mukha ni Mark habang pinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at sumisigaw. Lito, ikaw ay isang mahusay na kandidato para sa mga espesyal na puwersa. Formal kitang iniimbitahan na sumali sa aming Jiangnan Military Region at maging isang maluwalhating sundalo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Lito ng may pag-asa, naghihintay na sumang-ayon siya. Tutal, personal siyang inimbitahan ng Tenyente General na sumapi sa hukbo. Ang karangalang ito ay hindi isang bagay na tinatamasa ng mga ordinaryong tao. Sorry, hindi ako interesado. Gayunpaman, umiling si Lito at direktang tumanggi. Bata! Anong klaseng ugali ito? Inimbitahan ka ni General Chin, at walang sino man ang nagkaroon ng ganoong karangalan. How dare you refuse? Ang kasamang opisyal ay isang binata sa edad na 30s. Masama ang ugali niya at direktang nagalit. Gayunpaman, kalmado ang ekspresyon ni Lito. Oo, tumatanggi ako. Hindi makapaniwala si Mark. Hindi siya sumuko at sinabing, sa iyong lakas, masasabing ang pagpasok sa hukbo ay may magandang kinabukasan. Paano ito? Kapag nakapasa ka sa pagsusulit at opisyal na pumasok sa espesyal na puwersa, agad akong mag-a-apply sa mga nakatataas at bibigyan kita ng ranggo ng koronel. Nang marinig ito, maging si Danilo ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Tila determinado si Old Chin na manalo kay Lito, ngunit nagsikap siya. Dapat tandaan na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para maging koronel ang isang ordinaryong sundalo. Ang alok ni Mark ay pambihirang nakatutokso. Tumingin si Mark kay Lito ng may kumpiyansa. Imposibleng tumanggi ang sinuman sa ganoong kondisyon, maliban kung ito ay isang walang alam. Gayunpaman, muling umiling si Lito. Sinabi ko na ngang hindi ako interesado. Kahit gusto mo akong maging general, hindi ako interesado. Ang kanyang layunin ay maabot ang rurok ng martial arts. Ang pagpatay at kapangyarihan sa sekular na mundo ay hindi maaaring pukawin ang kanyang interes. Nang marinig ito, si Mark ay ganap na natulala, at ang pagkabigo sa kanyang mga mata ay hindi nababasa. Hindi napigilan ni Mark na mapabuntong hininga. Pakiramdam niya ay masyadong hanggal si Lito. Ito ay isang bagay na hindi man lang napanaginipan ng maraming tao, ngunit ginamit niya talaga ang salitang hindi interesado, upang maalis ito. Nga pala, ang bagay na ito ay ibinigay sa akin ng isang sundalo na nagngangalang Renehi. Hiniling niya sa akin na dalhin ito sa Jiangnan Military Region. Ngayon ay iyon na. Naglabas si Lito ng isang kahon na gawa sa kahoy at ibinigay ito kay Mark. Umiling si Mark. Pupunta ka ng personal sa lugar ng militar bukas at ibibigay ito kay Professor Yang. Sa puso niya, medyo maswerte pa siya. Kung hihilingin niya kay Lito na pumunta sa rehiyon ng militar, maaaring magbago ang kanyang opinyon. Walang ibang sinabi si Lito. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit at nagpaalam kay Elder Yi bago umalis. Pagbaba niya, nakita niyang naghihintay pa rin si Joanne sa kanya. Anong problema? Bakit ang tagal mo? Tumayo siya at nagpout ng hindi masaya. Ngumiti si Lito. Wala lang. Gutom ka na ba? Tara na. I-treat kita ng masarap. Kabanata 319. Tinatreto mo ba ako nito? Nakasimangot si Joanne habang nakatingin sa nagninangas na barbecue stall sa harap niya. What's wrong? First miss. Nakapunta ka na ba sa ganitong lugar? Ngumiti si Lito at hindi sinisi si Joanne sa kanyang panghahamak. Tutal, ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig. Siya ay namuhay ng marangyang buhay mula noong siya ay bata pa. Paglabas niya ay sinusundo siya ng mga mamahaling sasakyan, kaya normal lang na hindi siya kumain sa mga stall sa gilid ng kalsada. Dahil walang mga stall sa sentro ng lungsod, ang mga barbecue stall na ito ay inilipat lahat sa mga slum. Binuksan ng mag-asawa ang barbecue stall na ito. Maraming bisita, kaya dapat masarap. Ang lugar na ito ay medyo malayo, at ang kapaligiran nito ay hindi kasing linas at kalinisan ng mayamang lugar. Karamihan sa mga dumarating at umalis ay mga white-collar worker na katatapos lang at kakaunti ang pera. Ngumisi si Joanne at umiling. Hindi pa ako nakapunta dito. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang dumaan sa kanya, sumisigaw ng sumisigaw. Nagulat siya at nagtago sa likod ni Lito na may mapagbantay na mukha. Sa pagtingin sa kanyang maliit na poster ng babae, ngumiti si Lito at sinabing, mukhang mas cute ka kaysa karaniwan. Tumahimik ka. Mukhang nahihiya si Joanne. Nakahanap sila ng liblib na lugar na mauupuan.
Bago umupo si Joanne, ilang beses niyang pinunasan ang plastic stool. Ano ang gusto mong kainin? Ibinigay ni Lito ang menu kay Joanne. Mabilis na sinulyapan ni Joanne ang inihaw na talong, inihaw na isda, inihaw na karne, inihaw na pugo. Nakasimangot siya at wala man lang ganang kumain. Itinulak niya ang menu at sinabing, maaari kang mag-order. Nakatingin sa kanyang naiinis na ekspresyon, ngumiti si Lito at hindi nagsalita. Mag-isa na lang siyang umorder ng mga pagkain. Habang naghihintay ng mga pagkain, hindi napigilan ni Joanne na tanungin si Lito, paano mo nakilala si Elder Yi? Nagkataon na nakilala ko siya kahapon. Nakatulong ako ng kaunti. Si Lito ay masyadong tamad na magsabi ng anupaman. Itinikom ni Joanne ang kanyang mga labi. Dahil alam niyang ayaw na niyang magsalita pa, hindi na siya nagtanong pa. Sa oras na ito, dinala ng innkeeper ang inihaw na pagkain. Sinabi ni Lito, 2 pang bote ng beer. Walang problema, binata. Napakaganda ng girlfriend mo, parang bida sa pelikula. Ang prepritress ay isang babae sa edad na 30s. Tumingin siya kay Joanne na may pagkamangha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Lito at sinabing, mas maganda siya kaysa sa isang bida sa pelikula. Naku, binata, ang galing mo talagang magsalita. Ang ganda ng babae mo, ang saya-saya mo na may girlfriend ka. Nakangiting sabi ng innkeeper. Namula ang mukha ni Joanne, at masaya siya sa kanyang puso, ngunit sinisi niya si Lito, sinabing, hindi ka seryoso. Kinuha ni Lito ang isang string ng inihaw na karne at iniabot ito kay Joanne. Subukan mo. Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa Emperor Crab na iyon. Sumimangot si Joanne at nag-alinlangan. Isinuot ni Lito ang skewer sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, bumalik ang landlady na may dalang beer. Direktang binuksan ni Lito ang takip ng bote gamit ang kanyang mga ngipin, at sa isang buga, malamig ang beer. Inilagay niya ang alak sa harap ni Joanne. Ang barbecue at beer ay tinatawag na buhay. Natigilan si Joanne at sinabi sa sarili, ito ba ang buhay mo? Medyo na-curious siya, kaya kumagat siya ng kaunti sa inihaw na karne. Oo. Biglang nanlaki ang maganda niyang mga mata sa excitement. Ang sarap. Ngumiti si Lito at itinaas ang bote sa kanyang kamay. Cheers! Natigilan si Joanne. Dinampot niya ang serbesa sa kanyang harapan at niklink ito sa beer ni Lito. Sa isang tabi, maraming mga mata ng lalaki ang naaakit kay Joanne. Nang makita nila si Joanne na umiinom ng alak gamit ang isang bote, napuno ng gulat ang kanilang mga mukha. Mapahamak, kung may girlfriend ako, talagang araw-araw akong pupunta sa western restaurant. Tama. Paano napunta dito ang magandang babae? Ang binatang ito ay hindi marunong magmahal ng mga bagay-bagay. Hindi gaanong nag-react si Lito sa mga salitang ito, ngunit hindi natuwa si Joanne. It's none of your business. I like to come here. Diba? Kumunat ang noo niya at galit na sabi. Gustong makuha ng matatalas na mga lalaking iyon ang pabor ni Joanne, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon pala siya kampi sa kanyang kasintahan. Napatikip silang lahat sa kahihiyan, at kasabay nito, lalo silang nainggit kay Lito. Masayang kumain si Joanne. Bilang anak ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya, lagi niyang pinapahalagahan ang kanyang mga salita at gawa. Kahit kumain siya, kailangan niyang magpahangin at kumain ng matikas. Nakakainip lang para sa kanya ang pagkain, ngunit may kailangan siyang gawin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kasarap na pagkain sa stall na ito sa gilid ng kalsada. Pinakamahalaga, hindi niya kailangang maglagay ng eleganteng ekspresyon sa harap ni Lito. Hindi niya kailangang magpahinga at gawin ang lahat ng gusto niya. Salamat. Sobrang saya ko ngayong gabi. Nakangiti niyang sabi, kumikinang ang maganda niyang mga mata. Kaagad, ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan. Pagkatapos ng gabing ito, baka hindi na sila magkita. Sa sandaling ito, biglang huminto ang 2 motorsiklo. Bumaba ang 4 na tao, bawat isa ay may hawak na bakal sa kanilang mga kamay. Matandang Zhang, oras na para bayaran ang bayad sa proteksyon ngayong buwan. Sigaw ng isa sa kanila. Mapatla ang mukha ng may-ari ng barbecue stall, at mabilis siyang naglabas ng isang stack ng perang papel mula sa drawer. Kuya Kunkun, nandito ka na pala. Hinawakan ng lalaking nagngangalang Brother Kunkun ang pera sa kanyang kamay, dinilaan ang kanyang mga daliri, at binigyan siya ng pera. Ano ba? Bakit 3,000 lang? Galit na galit si Kuya Kunkun at direktang ibinato ang pera sa amo. Noong nakaraan. Hindi ba 3,000 lahat? Ang may-ari ng barbecue stall ay isang mahinang tao. Napaka-honest niya tingnan. Pagharap sa isang grupo ng mga gangster, maaari lamang siyang maging sunod sonyerin. Tumaas ang presyo. Ngayon, 6,000 na. Umungol si Kuya Kunkun na walang pasensya.
Ano? 6,000. Idinilat ng amo ang kanyang mga mata at nagmakaawa, Kuya Kunkun, napakaraming 6,000. Hindi natin ito matiis. Sinabi rin ng innkeeper na may pulang mata, ang aming stall ay may ilang libo lamang sa isang buwang kita. Ang bayad lang sa proteksyon ay 6,000. Paano kami mabubuhay? Kuya, kawawa naman kami. Dalawa pa ang bata sa school. Patuloy na nagmamakaawa ang mag-asawa at halos lumuhad kay Kuya Kunkun. Kung gayon hindi mo ibibigay sa akin. Ngumuso si Kuya Kunkun at direktang sinabi sa kanyang mga tauhan, break it for me. Ang tatlong lalaki, na may dalang mga patpat na bakal, ay agad na nagsimulang magbasag, at nagkaroon ng pagsabog ng kaguluhan. Natakot ang orihinal na 7 o 8 mesa ng mga customer, at maraming tao ang nanunood. Bagamat naramdaman nilang napakalayo ni kapatid na Kunkun, hindi sila nang ahas na pukawin ang bully na ito sa lansangan. Nang makita ang tagpong ito, galit na galit ang innkeeper kaya napaiyak siya. Kuya Kunkun, nakikiusap ako. Umaasa ang buong pamilya namin sa stall na ito para kumain. Maawa ka. Ang may-ari ng barbecue stall ay direktang lumuhad kay Kuya Kunkun. Ngumuso si Kuya Kunkun at sinulyapan ang dibdib ng innkeeper. Ngumiti siya ng malaswa at sinabing, okay lang kung hindi ka magbayad ng protection fee. Ibigay mo sa amin ang asawa mo para magsaya at pagsilbihan kami ng maayos. I'll spare you this month's protection fee. Pagkatapos noon, lahat ng mga punk na iyon ay tumawa ng malaswa. Nanigas ang mukha ng may-ari ng barbecue stall at pinilit niyang ngumiti. Kuya Kunkun, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro sayo. Direktang sinipan ni Kuya Kunkun ang amo, sinunggaban ng tagapangasiwa ng bahay tuluyan, at hinawakan ang kanyang katawan. Hihi, ang ganda talaga ng figure mo. Mukhang ang swerte namin ngayong gabi. Nasa early 30s ang innkeeper. Bagamat hindi siya magandang babae, siya ay patas at may matambok na figure. Hinawakan ito ni Kuya Kunkun at napukaw ang kanyang pagnanasa. Ayaw niyang kunin ang protection fee, kaya gusto niyang gamitin ang babaeng ito para ilabas ang galit niya. Nang makitang kukunin na ang kanyang asawa, niyakap ng may-ari ng barbecue stall ang hita ni Kuya Kunkun. Kuya Kunkun, nakikiusap ako. Hayaan mo na siya. Babayaran ko ang proteksyon. Babayaran kita. Hinampis ni Kuya Kunkun ng bakal ang amo at ninisyan, huli na. Kukunin ko muna ang asawa mo, at pagkatapos ay kukunin ko ang bayad sa proteksyon mo. Pinalo ng husto ang amo kaya bumagsak siya sa lupa na may dugo sa ulo. Sa sandaling ito, si Joan, na nasa sulok, ay halos mabaliw sa galit nang makita niya ito. Isang grupo ng mga hayop. Hinampis niya ang mesa at tumayo. Hoy, bitawan mo siya. Siya ay orihinal na nakaupo sa sulok, ngunit hindi siya napansin ni Brother Kunkun at ng iba pa. Sa sandaling ito, nang magsalita siya, lahat ay nakatingin sa kanya. Nako, hindi ko nakita. Ang ganda-ganda. Nagliwanag ang mga mata ni Brother Kunkun, at ang kanyang matako na mga mata ay dumaan kay Joan mula ulo hanggang paa. Kabanata 320. Dahil nagsalita na ang dilag, mas gugustuhin kong tanggapin. Binitawan ni Brother Kunkun ang innkeeper at nakangiting naglakad patungo kay Joan, na para bang hindi niya nakita si Lito na nakaupo sa tabi niya. Hayaan mo na siya. Wala nang makakasama ngayong gabi. Beauty, bakit hindi mo ako samahan? May pagnanasa na sabi ni Kuya Kunkun. Bastos. Napakalakas ng aura ni Joan nang magsimula siyang magmura. Maginhawa ang buhay niya noon at may kasama siyang mga bodyguard. Hindi pa siya naaasar ng ganito. Sa oras na ito, siya ay labis na nagalit. Nako, ang init ng ulo ng batang babae. Gusto ko. Balik tayo at magsaya kasama si Kuya. Nagkunwari si Brother Kunkun na hinuhuli si Joan. Pak! Sinampal ni Joan si Kuya Kunkun sa mukha. Nang makita ito, biglang huminga ng malalim ang mga nanunood. Ito ay kakilakilabot. Kung magagalit sila kay Kuya Kunkun, malamang na mapapahamak ang babaeng ito. Ah, napakagandang babae. Sayang naman. Wala namang sinabi ang boyfriend niya. What a good for nothing. Tama. Wala siyang lakas ng loob. Anong klaseng lalaki siya? Mula sa simula hanggang sa wakas, si Lito ay tahimik na umiinom ng beer. Hindi man lang niya nilinggan si Kuya Kunkun, parang walang kinalaman sa kanya. Binigyan kita ng mukha, di ba? How dare you hit me? Nag-aapoy ang mukha ni Kuya Kunkun at nagngangalit siya. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Lito at tumingin kay kapatid na Kunkun. Natigilan si Kuya Kunkun at napagalitan, umalis ka, wala kang kinalaman. Kung hindi, papatayin kita. Kahit na humingi ka ng tawad, hindi ko mapapatawad ang asong ito. Humihingi ng tawad.
Ngumisi si Lito, at ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Natatakot ako na nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay sinampal niya ito. Ang sampal na ito ay iba sa sampal ni Joanne. Pinalipad si Kuya Kunkun at nabaluktot ang mukha. Napasigaw siya at naglabas ng ilang dagwang ngipin pagkabukan niya ng bibig. Sinaktan mo ako. Mapahamak ka. Ngayon lumuhad ka at yumuko, o papatayin kita. Halos mabaliw si Kuya Kunkun sa galit. Lumapit si Lito, itinaas ang kanyang kamay, at muli siyang sinampal. Sa pagkakataong ito, namamaga ang mukha ni Kuya Kunkun na parang ulo ng baboy. Natanggal ang halos ngipin niya at hindi makapagsalita. Mga kapatid, patayin mo siya. Nainis din ang natitirang tatlong gangster. Itinaas nila ang kanilang mga bakal na patpat at inihagis kay Lito. Sa pagkakataong ito, tumahimik ang mga tumawag kay Lito na duwag, ngunit hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. This guy is too reckless. Hindi ko man lang iniisip. How could he deal with 4 people by himself? Oo, natatakot ako na baka patay na siya o may kapansanan ngayong gabi. Sa lahat ng taong naroroon, si Joanne lang ang mukhang relaxed. Hindi naman siya nag-aalala. Masyado siyang malinaw sa lakas ni Lito. Ang mga gangster sa kalye na ito ay hindi sapat para mag-init siya. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na tumayo ngayon ay dahil naroon si Lito. Alam niyang ligtas na siya at maaaring maging walang prinsipyo. Tamang-tama, sa isang sandali, ang 4 na tao ay sinipa, at ang bakal na stick ay nahulog sa lupa. Lumapit si Lito, tinapakan ang hita ni Kuya Kunkun, at dinurog ito ng husto. Basag. Direktang nabasag ang buto. Kung maglakas loob kang sumigaw, pupugutan ko ang ulo mo. Kinuha niya ang steel bar at itinuro si Kuya Kunkun. Malamig ang kanyang tono at puno ng pagbabanta ang kanyang mga mata. Nasa sobrang sakit si Kuya Kunkun kaya namutla ang kanyang mukha, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Halos magtamaw siya ng internal injuries. Big, Kuya, nagkamali ako. Please let me go. Napaluha si Kuya Kunkun at nakaramdam ng labis na panghihinayang. Kung alam lang niya na kukuha siya ng 3,000 para umalis. Let you go. Babalik ka ba para makiusap sa boss mo sa likod mo sa paghihiganti? Ngumiti si Lito, inilantad ang kanyang mapuputing ngipin. Biglang bumuhos ang malamig na pawis ni Kuya Kunkun. Kinilabutan siya. Paano nalaman ng lalaking ito? Sa pagtingin sa kanyang umiiwas na mga mata, muli siyang sinampal ni Lito. Duguan na ang mukha ni Kuya Kunkun. Nasaan ang boss sa likod mo? Gusto ko siyang makausap. Napatulala si Kuya Kunkun. Baliw ba tong lalaking to? Bakit gusto pa niyang lumaban? Gayunpaman, kung siya ay maaaring gumawa ng inisyatiba na dumating, ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Ang pangalan ng aking kuya ay King Kong, sa Purple Night Bar. Maingat niyang sabi. Tumango si Lito at sinipa siya. Malamig niyang sabi, I'll spare your life. Sabihin mo sa kuya mo na pupuntahan ko siya at hahanapin ko siya mamaya. Bagamat puno ng pag-aalinlangan si Brother Kunkun, hindi na siya nang ahas na magsalita pa at tumakas na aynal-alaya ng ilang lalaki. Bata, maraming salamat. Lumakad ang prepritres kasama ang kanyang dagwang amo, tumutulo ang luha ng pasasalamat sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga namin malalaman kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Natakot ang innkeeper at patuloy na umiiyak. Humakbang si Joanne, tinapik ang likod ng innkeeper, at inaliw siya. Sa mga oras na ito, tila may naisip ang amo at mabilis na sinabi, By the way, young man, you should go now. Hindi ka papakawalan ni Kuya Kunkun ng madali. Tiyak na babalikan kanya para ayusin ang mga account. Ngumiti si Lito. Hindi na nila ako kailangan hanapin. Hahanapin ko sila ngayon din. Akala ng amo at ng kanyang asawa ay mali ang kanilang narinig, kaya natarante silang lahat. Si Joanne lang ang nakaintindi sa ibig sabihin ni Lito. Kung aalis siya ng ganoon lang, hinding-hindi papakawalan ni Kuya Kunkun ang mag-asawa. Sa makatuwid, binalak niyang alisin ang ugat ng mga problema sa hinaharap. Wait here. Babalik ako agad. Sabi ni Lito kay Joanne at saka naglakad palayo. Sa pagtingin sa payat at tuwid na likod, si Joanne ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Hinangaan niya ito at puno ng pag-aalala. Sa isang pribadong kwarto ng Purple Night Bar. Lumuhad si Brother Kunkun sa sahig, umiiyak at napaungol. Kuya King Kong, ito ang nangyari. Kailangan mo akong tulungan. Sa harap niya, may isang napakagapang na lalaki na nakaupo sa isang malaking leather sofa. Puno ng kalamnan ang kanyang buong katawan, at natatakpan ng itim na buhok ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay mabangis, tulad ng isang adult na lalaking chimpanzee.
Sabi ng batang iyon gusto niya akong hanapin. Nagtatakang tanong ni King Kong. Tama, Kuya King Kong. Gusto ka daw niyang makita ng personal. Maingat na sinabi ni Kuya Kunkun, kapatid na King Kong, napakalungkot ko. Pagdating niya, kailangan mong ipaghiganti ako. Kayong apat na walang kwenta ay hindi kayang pumatay ng bata. Mukhang hindi nasisiyahan si King Kong. Gayunpaman, kung ang brat na iyon ay maglakas loob na hawakan ang isang taong nasa ilalim ng aking kontrol, tiyak na hindi ko siya bibitawan. Sa sandaling ito, dumating ang isang subordinate upang magulat, may isang binata na pumunta sa bar at sinabing gusto kanyang makita. Ngumisi si King Kong, haha, andito talaga siya. Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Lito. Sinulyapan niya ang eksena sa kahon at nalaman niyang si King Kong ang lalaking nakaupo sa sofa. As his name suggested, mukha siyang chimpanzee. Anak, narinig ko na gusto mo akong makausap. Ngumisi si King Kong, pinaglalaroan ang isang napakagandang kutsilyo sa kanyang kamay. Tumango si Lito. Oo. Napataas ang kilay ni King Kong sa gulat. Hindi niya inaasahan na ganoon katahimik ang kabilang partido. Okay, anong gusto mong pag-usapan? Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni King Kong. Ang kanyang tingin ay parang isang mabangis na hayop na nakatingin sa kanyang biktima. Lumapit si Lito, umupo sa sofa sa tabi ni King Kong, at maluwag na pinag-cross ang kanyang mga paa. I'll give you a chance. From now on, huwag kang pumunta sa barbecue stall para mangolekta ng protection money, kung hindi. Hahayaan kitang mawala ng tuluyan sa mundong ito at ang iyong mga tauhan.